o jeepney sa salitang Ingles. Ito na marahil ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas. Bilang sa ganitong hari ng kalsada, hindi na lamang dahil sa itsura nito na may pagkamalaki ang kaha, kundi dahil na rin sa mga driver nito na kayang maglabas-pasok sa kahit anong klase ng trapiko. Ang mga jeep ay laman ng mga kalsada sa Pilipinas noon pang World War II. Isa na marahil sa pinakasikat at pinakakilalang kumpanyang gumagawa ng jeep noon pa man sa Pilipinas ay ang Saraw. Paano nga ba nagsimula ang kumpanyang ito na maituturing na hari pagdating sa paggawa ng mga jeep sa Pilipinas? Nasaan na nga ba ang Saraw ngayon at gaano na ito katagumpay sa kasalukuyan? Sila pa rin ba ang itinuturing na hari ng kalsada ngayon sa bansa? Saraw ang nangungunang pangalan o brand pagdating sa mga jeep sa Pilipinas. Ang kumpanyang ito ay nagsimulang gumawa ng mga jeep noon pang taong 1953. Ang Saraw ay locally fabricated at madaling bilhin. Pinadali nito ang bawat biyahe ng ating mga kababayan na kaya kang dalhin sa iba't ibang lugar. Sa kumpas lamang ng iyong kamay mula sa gilid ng kalsada o pagsigaw ng para ay siguradong mag-uunahan ng mga ito na maisakay ka. Bukod sa mga pasahero na maaaring sumakay, ang ilang mga Saraw ay kinakargahan din ng mga kung ano-anong mga bagay hanggang sa bubungan. Ang Saraw ay simbolo ng pagtsatsaga, pag-asa at pagbangon na maihahalin tulad sa katangian nating mga Pilipino. Naging iconic na ito at kilala sa buong mundo. Dekada 50 nang simula ni Leonardo Saraw ang Saraw Motors. Sila ang naging pinakatanyag at pinakamatagal sa lahat ng mga gumagawa ng jeep sa Pilipinas. Ang anak ni Leonardo Saraw na si Edgardo Saraw ang production manager at ang nagmana at nagpapatakbo nito hanggang sa kasalukuyan. Nagsimulang naging makulay ang daigdig ni Leonardo Saraw nang siya ay 12 taong gulang. Sa murang gulang, huminto siya sa pag-aaral upang makatulong sa kanyang mga kagulang. Siya ang panganay sa 8 magkakapatid. Siya ang naging kutsero at panday sa isang talyer. Nang lumaon ay nagsanay siya sa paggawa ng katawan ng jeepney. Noong 1953, pagkaraan ng 20 taon, nagpa siyang magsarili si Saraw sa tulong ng naipong salapi na nagkakahalaga ng 700 pesos. Nagtayo siya ng isang talyer sa Zapote, Las Piñas. Kaya noong 1964, naitatag niya ang Saraw Motors Incorporated sa isang 3.5 hektaryang lote sa Pulang Lupa, Las Piñas. Sa simula, 5 lamang ang kanyang manggagawa sa talyer, ngunit ngayon, umaabot na sa 4 na raan ang kanyang mga manggagawa. Noong una, isang jeepney lamang ang nagagawa sa isang araw. Sa ngayon, 4 na unit na ang natatapos nila. Bukod sa Saraw Motors, si Leonardo Saraw ay pamulo ng Liberation Transportation Corporation, Saraw Development Corporation, Las Piñas Lending Corporation at Saraw Broadcasting Network o DWTM 89.9. Hindi nakapag-aral sa kolehiyo si Leonardo kaya wala siyang diploma o titulo na may pagmamalaki, ngunit dahil sa pagsisikap niya, siya'y matagumpay na at iyan ang kanyang may pagmamalaki. Nakuha ng mga Pilipino ang konsepto ng jeep noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong matapos ang digmaan ay maraming naiwang mga military vehicles sa mga Amerikano at isa na nga rito ang Willys na siyang pinagkuhanan ng konsepto at disenyo ng mga Pilipino upang gawing jeep. Ang Willys ang tatak ng mga military jeep ng mga Amerikano na iniwan sa Pilipinas matapos ang giyera laban sa mga Hapon. Malaki ang naging pakinabang nito sa mga madidiskarteng mga Pinoy tulad na lamang ng pamilya Saraw. Ang unang mga binago sa orihinal na modelo ng jeep ay ang front at rear fenders ng mga ito. Subalit ang mga front walls nito, headlights at iba pa nitong aksesorya ay orihinal na nagmula sa modelo noong dekada 50. Nagkaroon din ito ng iba't ibang disenyo at kulay na marahil ay nagmula naman sa impluwensya ng mga Kastila na sumakop noon sa Pilipinas at sa pagkamalikhain ng mga Pilipino. Ito na marahil ang pinakamatandang modelo ng jeep na nasa garahe ng Saraw. Nag-iisa na lamang ito at pinapaarkila sa mga espesyal na okasyon. Kung ihahalin tulad ito sa ibang pampasaherong mga sakyan sa ibang bansa, mapapansin na sa jeep ay magkaharap ang mga pasahero at dahil dito ay nagkakaroon sila ng interaksyon. Mula sa pakikisuyo ng pagpapaabot ng bayad hanggang sa pagbabalik ng kanilang mga sukli,
Marami ang nagsasabing hindi na magtatagal ang jeep, subalit naniniwala si Eduardo Sarao na ang kanilang jeep ay kailan may hindi mawawala sa kalsada ng Pilipinas. Ang malaking katanungan ngayon, nalulugi na nga ba ang Sarao? Hindi na nga ba ito makikita sa mga susunod na henerasyon? Ayon sa mismong may-ari nito na si Eduardo Sarao, habang lumilipas umano ang panahon ay mas nagkakaroon ng mas malaking pangangailangan sa mga jeep dahil kahit sa mga probinsya ay nangangailangan na din ng mga jeep, at kung pag-uusapan naman ang modernisasyon ay mayroon din umano silang may offer tulad na lamang ng mga electric at mas high-tech na mga jeep. Lumipas man ang panahon, nananatiling matatag ang Sarao at naniniwala ang may-ari nito na hanggat may kalsada sa Pilipinas, may Sarao na handang sumuong sa kahit anong klase ng trapiko, maihatid lamang ang kanilang minamahal na pasahero. Ang Sarao Jeep ay isa sa mga pinakakilalang simbolo ng kulturang Pilipino, hindi lamang bilang sasakyan kundi bilang isang likhang sining sa kalsada. Isa sa mga kapansin-pansing detalye nito ay ang disenyong kabayo at ang antena na makikita sa hood. Ang mga elementong ito ay may malalim na kahulugan na nakaangkla sa kasaysayan, paniniwala at malikhaing pagpapahayag ng mga Pinoy. Ang disenyong kabayo o hood ng Sarao ay sumisimbolo ng lakas at bilis. Noong unang panahon, ang kabayo ang pangunahing gamit sa transportasyon at itinuturing na mahalagang katuwang sa paglalakbay at paghahanap buhay. Sa paglipas ng panahon at pagdating ng mga sasakyang demotor, ang jeep ay may tuturing na makabagong kapalit ng kabayo. Kaya naman ang paglalagay ng imahe ng kabayo sa hood ay nagpapahiwatig na ang jeep ay matatag, mabilis at maaasahan sa pagdadala ng mga pasahero. Para sa ilan, ang kabayo ay simbolo rin ng swerte at tibay, kaya itinuturing itong magandang palamuti at anting-anting sa biyahe. Samantala, ang antena na nakalagay sa hood ng Sarao Jeep ay may pinagmulang praktikal. Noong una, ginagamit ito para sa radyo at komunikasyon ng driver. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ito ng disenyo at personalidad ng jeepney. Ang antena ay nagsisilbing dagdag forma at nagpapakita ng pagiging kakaiba at malikhaing estilo ng may-ari. Sa halip na alisin, pinanatili ito bilang palamuti at nagbibigay karakter sa sasakyan. Sa kabuuan, ang kabayo at antena sa hood ng Sarao Jeep ay hindi lamang simpleng dekorasyon. Ang mga ito ay sumasalamin sa kasaysayan ng transportasyon, sa paniniwala ng mga Pilipino at sa likas na hilig natin sa sining at pagkamalikhain. Dahil dito, ang Sarao Jeep ay mananatiling buhay na simbolo ng kulturang Pilipino sa mga lansangan ng bansa.